Kaugnay pa rin sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, binigyan ng 5 araw ang pangalawang Pangulo para ipaliwanag sa National Bureau of Investigation ang kanyang banta na ipapatay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ipinauubaya naman ng Justice Department sa Ombudsman kung sususpindihin ba ang Vice Presidente. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay ng PTV Manila. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya kay First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pinalagan ito ng Pangulo at iginiit na kailangan manaig ang batas. Giit ng Pangulo sa halip na sagutin at igalang ang Kongreso, tiniyak din nito na sa kabila nito ay patuloy siyang maglilingkod bilang Pangulo ng bansa. Samantala, isasabpina ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte matapos itong bantaan ang pamilya ng Pangulo. Sa press conference sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pinayagan na ng Facebook ang kanilang hiling na i-preserve ang video ng pagbabanta ng Vice Presidente at pinapahanap na rin ang taong inutusan umano ni Duterte na paslangin ang Pangulo. Gagawin po ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito, kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang po sa Pangulo, kasama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Magsasagawa ng agarang investigasyon ang NBI kung datian niya pinalagpas nila ang pahayag ng ikalawang Pangulo na pupugutan niya ng ulo ang Presidente. Seseryosohin umano nila ito dahil ito ay isang banta laban sa buhay ng Pangulo. Iginiit din ni Andres na kahit wala pang nangyayaring krimen, mananagot sa batas ang taong inutusan ni Vice Presidente Duterte sa pakikipagsabwatan na paslangin ang Pangulo, ang unang ginang at ang House Speaker. Right now, we are open to all possible crimes and we are not looking at one particular offense, criminal offense. But as I said, definitely there will be criminal and other legal liabilities that will be enforced against the plotters and those who will execute it and those who took part in it. First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any criminal, administrative case, and the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take necessary measures. Ayon sa NBI, hindi nila agad inaresto ang Vice Presidente dahil nire-respeto pa nila ito. Binigyan ng 5 araw si Vice President Duterte na harapin ang NBI. We are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No? This is by way of subpoena. Ipinaubaya naman ng DOJ sa House of Representatives ang impeachment sa Vice Presidente. Ayon naman kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay isang senyales na walang kakayahang mamuno ng isang bansa. Hinimok naman ni Senate President Francis Escudero ang malalapit kay Vice President Sara Duterte na payuhan ito na maghinay-hinay sa mga binibigay na pahayag sa publiko. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay para sa Balitang Pambansa.